Naisip nyo na ba kung paano pinangalanan yung lugar nyo? Kasi madalas, may mga nakakagulat na kwento sa likod niyan. Halimbawa, paano kaya kung ang pangalan ng isang buong bayan ay nagsimula lang dahil sa isang simpleng hindi pagkakaunawaan? Yan mismo ang alamin natin sa kwento ng Imus. Parang ang weird, no? Pero totoo yan para sa isang bayan sa Cavite. Ang sagot sa tanong na yan ay ang mismong alamat ng pinagmula nila. Kaya tara, tuklasin natin ang kwento sa likod ng pangalan ng Imus. Okay, para sa unang bahagi, bago natin balikan yung alamat mismo, silipin muna natin kung ano ba ang Imus sa panahon ngayon. So ang Imus, hindi yan basta-bastang bayan lang sa Cavite. Sobrang progresibo na nito. At yung lokasyon niya, napaka-strategic. Isipin mo, 25 kilometers lang mula Maynila at 18 kilometers lang mula sa Cavite City. Mahalaga to kasi ipinapakita nito kung gaano nakalayo ang narating ng bayan mula sa napakasimpleng simula nito. At para malinaw, itong buong kwento natin, hindi to gawa-gawa lang ha. Galing mismo to sa isang lokal na salaysay, ang alamat ng Imus. Ibig sabihin, ito ay isang kwentong bayan na naipasa-pasa sa maraming henerasyon. At ngayon, sisilipin natin kung ano ang laman nito. Okay, dito na tayo sa ikalawang yugto ng kwento. Ang pagdating ng isang misyonero. Dito na tayo magti-time travel pabalik sa panahon ng mga Espanyol, kung saan talaga nagsimula ang lahat. Ang setting natin ay sa ilalim ng pamumuno ng mga Espanyol. Importante to kasi ito yung mag-i-explain ng lahat mula sa wika, sa kultura, hanggang sa pananaw ng mga tao. Ito yung susi para maintindihan natin yung kakaibang encounter na malapit ng mangyari. Ito yung isang napaka-importanting detalye sa alamat. Yung tingin ng mga katutubo sa mga Espanyol. Para sa kanila, ang mga Espanyol daw ay mababait at laging handang tumulong o magbigay ng limos. Itong paniniwalang to ang magiging dahilan ng lahat. Tandaan nyo yan. At isang araw nga, may dumating na misyonerong Espanyol. Pero teka, hindi siya nandun para mangaral. Ang pakay niya, magsagawa ng isang geographical survey. Basically, nandun siya para imapa yung lugar. At dito na mangyayari yung pinaka-highlight ng kwento natin, yung isang malaking pagkakamali sa usapan na babago sa lahat. Okay, picture this. Yung misyonero, kararating lang, tapos bigla siyang pinalibutan ng mga katutubo. Ngayon, nagtanong siya sa Espanyol, anong pangalan ng lugar na to? Simple lang ang tanong at simple lang din ang isinagot ng mga tao. Isang salita na babago sa kasaysayan, ang isinagot nila, limos. Teka, ano nga bang ibig sabihin ng limos? Well, sa Tagalog, yan yung alms o kawanggawa, di ba? Dito na ngayon magkakakonekta ang lahat. Naalala nyo yung sinabi ko kanina na tingin nila sa mga Espanyol ay mapagbigay? Ayun, hindi pala nila sinasagot yung tanong, humihingi sila ng tulong. So, yun na, dito na nagkagulo ang lahat. Ang sigaw ng mga tao, limos! Na ang ibig sabihin, panghingi po ng tulong. Pero ang narinig ng Espanyol, Imus, na akala niya pangalan ng lugar. Grabe, ang lapit ng tunog pero sobrang layo ng ibig sabihin. At dahil lang sa simpleng pagkakamali na yon, isang pangalan ang nabuo at yan ang pangalang kilala natin hanggang ngayon. Ganon lang kasimple. Yung narinig niyang mali, yon ang isinulat niya sa mapa at yon na ang naging opisyal na pangalan. Yung dating hiling na Limos, naging permanenteng pangalan na, Imus. At hindi to basta kwentong kutsero lang ha. Kasi pagsapit ng 1795, official nang kinilala ang Imus bilang isang bayan. So yung kwentong nagsimula sa isang simpleng pagkakamali, naging parte na talaga ng kasaysayan. At isipin nyo, hindi pa pala dyan nagtatapos yung mga kwento. Kasi ayon sa mismong salaysay, ang Imus ay may 11 baryo at bawat isa may sari-sariling alamat din. So itong narinig natin, isang chapter pa lang pala sa mas malawak na kwento ng lugar. Kaya sa susunod na mabanggit yung pangalan ng isang lugar o kahit yung sarili nyong bayan, baka mapaisip na rin kayo, ano kayang kwento ang nasa likod niyan? Kasi minsan, yung mga pinakasimpleng pangalan, sila pa yung may hawak ng mga pinakahindi kapani-paniwalang pinagmulan.